Brother John Ray, paki-explain naman po yung final judgment. Naguguluhan po kasi ako. Kasi di ba po, pag namatay na ang tao, i-judge na agad siya kung mapalangit, o purgatory, o impyerno. Salamat po. Okay, Sister Lourdes Osada, sister, ayon po kasi sa katuruan ng simbahan, yun pong judgment ay meron pong dalawang elemento yung judgment. No? May tinatawag na particular judgment at yung final judgment. So, para maunawaan natin ng maayos, ano ba ang particular at final? Particular judgment, yan po yung sinasabi mo na kapag namatay ka, agad po tayong haharap sa upuan ng ating Panginoong Kristo at tahatulan tayo ayon sa ating mga gawa, mabuti man o masama. No? After ng ating kamatayan, automatic po, haharap tayo para sa paghuhukom ng ating Panginoong Kristo. So, ito po ay mababasa natin sa Hebrews 9:27. Ito po kasi ang nakasulat, sister, no? Basahin ko sa iyo, Hebrews 9:27. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ang paghuhukom. So, matapos ang tao ay mamatay, ay ang paghuhukom. So, sa turo ng simbahan, sister, sa theology ng simbahan, tinawag ito na particular judgment. Na bawat isa sa atin, siyempre lahat tayo dadaan tayo ng kamatayan kung hindi tayo aabutan ng judgment day, yung final day ng panahon ba. No? So lahat naman tayo mamamatay. So lahat po tayo haharap sa isang paghuhukom ng ating Panginoong Kristo. So yun po ang sinasabi mo na ilalagay ba tayo sa purgatory, sa hell, or sa langit. No, kung yung gawa mo, kasi ayon kasi dito sa ikalawang Korinto 5:10 kasi kapatid, kung titingnan natin sa ikalawang Korinto 5:10, huhukuman tayo ni Panginoong Kristo ayon sa ating mga gawa. Mabuti man o masama, so ito ating mababasa. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So magdidepende ang hukom ng ating Panginoong Kristo sa particular judgment ayon sa mga nagawa natin, mabuti man o masama. So kung masama yung mga gawa natin, ibig sabihin ng masama yung labag sa mga kautusan ng ating Panginoong Kristo, no? Ibig sabihin yung mga mortal sin. So ang magiging hukom niya sa tao, particularly, impyerno. Ayon po yan sa turo ng simbahan at sa banal na kasulatan. At kung ang gawa mo naman ay tulad ng mga banal natin, mga banal na tao, mga santo natin, so sa langit ka rin ilalagay ng ating Panginoong Diyos kung namuhay ka ayon sa pamumuhay ng mga banal, pagsasakripisyo, no? At talagang sumunod sa kalooban ng Diyos. So langit ka. Pero kapag hindi mo naman nasunod ang kalooban ng Diyos, pero hindi ka naman nakagawa ng mga malalaking kasalanan na nalabag sa kautusan ng Diyos, hindi ka niya itatapon sa impyerno, hindi ka rin niya iaakyat sa langit. Kaya doon po tayo ilalagay ng ating Panginoong Diyos sa purgatory. Yun pong purgatory ay isa po siyang estado o lugar kung saan pinaprocess ang ating kaluluwa, no? Inaalis yung mga stain of sin para karapat-dapat tayong humarap sa Diyos. Kaya may purgatory po. Para po yan sa mga tao na hindi pa karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit dahil mayroon pang mga stain of sin na kumapit sa ating kaluluwa na kinakailangang linisin yon. Dahil ayon do sa Apokalipsis 21:27 kasi sister, walang anumang bagay na marami ang makakapasok sa langit, no? Sabi dito, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marami sa paningin ng Diyos. So sa langit di ka makakapasok kapag mayroon kang kahit kakaunting kasalanan. Kaya saan ka ilalagay ng Diyos kung hindi ka pwede sa langit kasi hindi ka naging perpekto sa paningin ng Diyos? Pero hindi ka naman niya pwedeng itapon sa impyerno kasi ang impyerno tapunan niya ng mga malaking kasalanan. No, ang nasa iyo lang is maliit na kasalanan.
yung tinatawag na venial sin sa katuruan ng simbahan, venial sin. So kung meron ka niyan, kaya doon ka ilalagay ng Diyos sa purgatory para linisin ka. Ngayon, ito namang final judgment. Ito pong final judgment, sister, ito po yung event or panahon kung saan babalik ang ating Panginoong Jesucristo para sa paghuhukom. Lahat ng tao ay huhukuman. Okay, in Matthew 25, bababasa po natin yan. Matthew 25, umpisahan natin sa 31 hanggang 42, no? Ito po ating mababasa, sister. Pagdating ng anak ng tao, ibig sabihin si Panginoong Jesucristo bilang hari, kasama ang lahat ng anghel. Uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa, itong tupa, ito yung mga taong mabubuti. At sa kaliwa naman ang mga kambing. Itong kambing naman yung mga taong masasama. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming napainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasagot ang hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan." So yan po ang tinatawag, sister, na Judgment Day. Pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So lahat po ng tao, patay man o buhay, haharap, yung mga mabubuti sa kanyang kanan, yung mga masasama sa kanyang kaliwa, at yung mga mabubuti, gumawa ng kabutihan, ipapasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga gumawa naman ng kasamaan, yung hindi kumilala sa Kanya, itatapo naman yon sa dagat-dagatang apoy. So yan po ang turo ng simbahan, sister, about sa yung tanong mo about sa particular judgment and final judgment.